Isang pagbati po sa ating masigasig na punong guro, Ginoong Sunny D. Valenzuela, Sir. Sa mga aktibong puno ng kagawaran sa iba't ibang departamento, mga ma'am at sir. Sa mga kapwa ko guro at sa lahat ng mga non-teaching staff, isang maliwalas na araw po sa ating lahat. Katutubong wika sa gitna ng pandemya. Ito po ang pamagat ng ibabahagi ko sa inyo kung saan bibigyan din ko po ang mga katutubong wika, ang kahalagahan nito sa gitna ng pandemya at ang kaugnayan nito sa tema ng pagdiriwang natin ng buwan ng wika sa taong ito. Ano nga ba ang katutubong wika? Ang katutubong wika, kilala rin bilang inang wika, unang wika, arterial na wika o language 1, ay isang uri ng wika na natutunan ng isang tao mula ng kanyang kapanganakan. Batayan para sa pagkakilanlang sosyolinguistika, ang unang wika ng isang tao. Ano nga ba ang kahalagahan ng katutubong wika sa pandemyang nararanasan natin ngayon? Bago ko po yan talakayin, may ipapakita po ako sa inyong halimbawa ng infographic gamit ang iba't ibang lingua franca sa pagpapaabot ng impormasyon kontra COVID-19 na buhat sa Health Education Area, College of Education, UP Diliman. Ilonggo, paano malikawan ang paglapta sa paagi sang pagtapna sa chain of infection? Cebuano, unsaon paglikay sa pagkuyanap sa makatakot nga infeksyon COVID-19. Chavacano, desvía el kalayat di COVID-19, corta el cadena de infeksyon. Waray, pag-utod han chain of infection para mapugngan ang pagkalat han COVID-19. Filipino, iwasan ang pagkalat ng COVID-19, putulin ang kadena ng infeksyon. Ipinakita po ng infographic ng UP na sa panahon ng pandemya, mas naging mahalaga ang papel ng katutubong wika. Lumitaw na ang mabilis na diseminasyon ng mga impormasyon mula sa pamahalaan hinggil sa mga usaping pangkalusugan, yung mga pag-uulat tungkol sa sakit at kung ano ang mga dapat at pwedeng gawin para maiwasan ang sakit na COVID-19 sa tulong ng paggamit ng katutubong wika, at upang mas madaling maunawaan ng mga taong bayan ang lahat ng impormasyon. Batay sa KWF, Komisyon ng Wikang Filipino, ang kahalagahan ng katutubong wika sa gitna ng pandemya ay magsisilbing gamot laban sa pandemya. Tulad ng iba pang virus na nagdudulot ng nakamamatay na sakit, ang pag-unawa ng publiko upang makaiwas dito ay isa ng mainam na paunang gamot. Ang gamot ay nasa wikang nauunawaan. Anumang anunsyo sa anyo ng infographic na naglalaman ng mga tagubiling pangkalusugan, gaya ng regular na paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask, pag-iwas sa matataong lugar, pagkakaroon ng social distancing, at mga tanong at sagot ukol sa COVID-19 ay mawawalang saysay kung hindi ganap na nauunawaan ng publiko. Nagbubuklod sa pamayanan. Napatunayan ng buong mundo na walang mayaman at mahirap sa panahon ng pandemya. Lahat ay pantay ang oportunidad na mahawa at mailigtas ang sarili sa mapinsalang COVID-19. Gayunman, mas may laban tayo kung pantay-pantay ang akses ng sambayanan sa impormasyon. At kung hindi tayo pagwawatak-watakin ng wika dahil sa usapin ng prestihoyo o katayuang panlipunan, mapagtatagumpayan natin ang mapinsalang COVID-19. Bakit kailangan ang maka-Filipinong bayanihan? Ayon pa rin sa KWF, ang bayanihan ay tatak Filipino na malawakang nauunawaan at nagpapatatag sa mga lokal ng komunidad sa buong bansa. Pagbabantog ito sa kahalagahan ng paggamit ng Filipino at katutubong wika sa pagpapalaganap ng impormasyon sa panahon ng pag-iral ng kwarantina o quarantine. Pagpupugay din ito sa mga frontliners na itinuturing nating bayani sa panahon ng pandemya. Anuman pong sakuna, pandemya o mga pagsubok ang dumating sa ating bansa o sa buong mundo,
Lahat ng ito ay makakaya kung sama-sama at tulong-tulong sa pagsugpo nito sa tulong ng katutubong wika na naunawaan ng lahat. Ang buwan ng Agosto ay buwan ng wikang pambansa. Bigyan natin pansin ang tema na binuo ng KWF, Komisyon ng Wikang Filipino. Kung mapapansin po ninyo sa poster na nabuo nila, pinapakita rito ang kahalagahan ng katutubong wika at ang isang kulturang nakaakibat na sa ating pagka-Pilipino. Batay po sa KWF, ang bangka sa poster ay sumasagisag sa sambayan ng Filipino at ang mga lula nito ay kumakatawan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang pagsagwan ay sumasagisag sa bayanihan sapagkat hindi ito gawaing mag-isa, kundi sama-sama. Ang mga alon ay pagsubok, pandemya, na ilang ulit kinaharap ng bansa sa iba't ibang yugto ng kasaysayan nito bago ang COVID-19, gaya ng kolera, panahon na Rizal, tuberculosis, Spanish flu, SARS 2003, meningococcemia 2005, Ebola 2009, MERS 2015, at nito lamang nakaraang taon ay muling nagbalik ang takot sa tigdas at polio na matagal nang nawala. Ang sagwan ay simbolo ng mga katutubong wika na siyang pangunahing kasangkapan sa pagtutulungan ng mga nakasakay sa bangka upang makarating sa paroroonan ng mabilis, matiwasay at ligtas. Bago po ako magwakas, ay iiwan ko po sa inyo ang mga katagang nakita ko sa link share. Humandang tumulong sa isa't isa. Ang malakas na pandama ng komunidad ang makatutulong sa atin sa isang mahirap na panahon. Bayanihan po tayo sa pagsugpo ng pandemya gamit ang katutubong wika at higit sa lahat, huwag pong kalimutan ang panalangin pansambayan. Ipanalangin po natin ang kaligtasan ng sambayan ng Pilipino para po makabalik na rin po tayo sa normal na pamumuhay. Muli po, maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig at isang maaliwalas at magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa.